na ano natin, na prepare ko kahapon, no? So to augment or to facilitate yung ating teaching learning process, gumagawa ako commission ng video, no? Para mas mapabilis. Kasi we have so many topics to discuss and I think baka makulangan tayo ng oras or time, no? Kasi we're gonna discuss the whole book and ang dami nun, no? So, as a teacher, as your professor, gusto kong mas marami akong maituro, no? Ma-impart sa inyo. So, para mas marami kayong matutuhan, inaano natin na ini-increase natin yung mga ganong method na para mapanood nyo sa free time or ma-review nyo na. So, for this week, ang ating topic ay block diagram. Ano ba tong block diagram? Paano siya nire-represent? And then, ano yung canonical form of feedback? No, yung kanina yung dinidiscuss ko sa inyo na napakahalaga. No? So, feedback form is this. No? G1 plus or minus GH. Okay? Bakit plus? Plus, kung minus kung negative yung feedback. No? Ito yung forward loop. Ito yung feedback represented by H. Ito ay G. Then, makikita niya rito may sign. No? Kung negative yung feedback, we're gonna use positive. Kung ito naman ay positive, we're gonna use negative. Okay? So, how do we transform block diagram? So, may mga rules dyan, no? Hindi yun basta-basta lang, ano, no? Kasi there are complicated block diagrams and we have to follow some rules, no? Or guidelines para ma-simplify, no? And that is also this number 4, no? That leads to number 4, which is block diagram reduction. Then we have example, and then I'll give you an assignment that you are going to submit next week. Now, there are only five assignments. Now, individual to at handwritten. Okay? So before we go any further, let us review muna ang ating na-take up last week. No? So control, ano ba ang purpose ng control? Or control system? So natatandaan sa lecture last week, ano ang purpose ng control? Nandyan ba si Verania? Patrick? Patrick, nandyan ka ba, Patrick? I think si Patrick ang Kaso galing. po, Ha? nandito po sir, kaso po wala po ako last week sir. Kakatapos lang po kasi ng OJT ko last Saturday. Wala ka last week. Eh, di ba may finorward ako na link, yung ano? Di ba? Yes po sir. Hindi mo rin napanood. Kaya ako nagpo-forward ng mga video kasi di ba yung iba, absent, may sakit, hindi available. Para ma-review nyo, no? Anyway, Yes po sir. Panoorin. So, panoorin na lang, thank pa-review. Yeah, okay. you po. Thank you. So, for the information of Patrick and the others as a review, ang purpose ng control ay ano? We can sum it up with one word. Stability. So, when the system is stable, ibig sabihin, lahat ng system may tina-target, no? For example, if you are targeting a temperature setting, halimbawa, 120 degrees centigrade or 1,000 or 30 degrees centigrade, no? May setting yan, no? You have to hit the target, no? The target, in the language of control system engineering, it is called what? SP. Ano yung SP? Set point. Very good, no? Yung set point, mga parameters yun na gusto nating i, ilagay sa tamang level. Bawa, temperature, flow, di ba? Pressure, di ba? Or kahit na ano pa, no? Hardness or sa vibration, na yung sa acceleration niya.
tapos yung light, no, candela, anything, no? So we have a target and we want to to hit the target. Kailangan nating ma-hit yung target. Pag hindi natin na-hit yung target, anong meron? Halimbawa, ito yung target natin sa gitna, no? We call this set point. We want for example, we're talking about temperature. Halimbawa, magtutunaw ako ng bakal or kung ano mang metal, no? I want the furnace, alam naman niyo yung furnace, di ba? Yung furnace ay ano yan, di ba? Siyempre, may burner, may fire. Or induction furnace, may mga coil, di ba? Para matunaw yung bakal or kung ano man yung tinutunaw mo. Yung temperature class ay isa sa pinakamahirap na i-control, di ba? Ang tagal niyang painitin, pero pag uminit naman, maari kang lumampas sa target mo, di ba? If you start from zero, actually wala namang zero, di ba? Kasi 0 degrees centigrade is freezing. Wala naman tayo sa area na ano, na nagyayelo, no? So wala namang yelo sa Pilipinas, no? Unless na lang may mga hail, no? Kung minsan may umuulan na yelo na butil-butil, di ba? Pero sa Pilipinas, technically, hindi ka naman mag-uumpisa sa zero, no? For example, if you're gonna boil water, hindi naman zero yung water, right? Yun ay mga nasa, siguro, di ba, 30 or 35, no? Parang surroundings, no? Pero for the sake of discussion, for example, nasa zero, kunyari lang, no? Pag ininit mo ang isang bagay, no? Iinit yan. Kung ito ay 0 degrees, no? Hindi naman yan, ang temperature class, hindi naman yan pag naabot niya yung zero is talagang ano siya, nakatapat, hindi, no? Kasi it has to do with the mga molecular reaction, di ba? Iniinit niya yung mga molecules, no? Molecule ng fluid, ng hangin, or ng solid, no? So may time na lalampas, no? And the controller, siyempre, control to may controller. Pilit niyang aabutin yung zero. Lalampas na rin siya, no? Kasi nga, tina-target niya yan at ang pagta-target diyan ay hindi agad kusa, no? Hindi naman yung parang motor na may dynamic brake, no? So pag tina-target niya yan, ang tawag diyan ay hunting, no, sa isang controller. So pag tina-target niya ganyan na hindi niya pa makuha, ang tawag doon ay anong klaseng response? Hindi siya permanent, no? Temporary lang siya. Kaya ang tawag doon ay transient, transient response, TR. Hanggang sa dumating ang panahon na mawala yung oscillation niya, no? And the system is kind of almost hitting the target, no? So from here to here, transient response. And dito, pag malapit na siya, no, stable na siya, ang tawag doon ay steady state. Okay? Pero meron pa rin kaunti, no? Ang tawag doon ay ESS. Steady state error. No, may error pa. Okay? Ngayon, nung sinet ko yung system ko na 1,000, tapos ang nakuha ko mas mababa 97 degrees. What is the difference between 1,000 and 97? Ilang points yun? Ilan ang diferensya ng 1,000 tsaka 97? Ilan? 900. Ay, sorry.
Nine, nine, sorry, 997 na lang para madali. Ilan po? Hey. O, di ba? Meron siyang hindi nakuha na ano, na 3, na pinasimple ko lang. Ngayon, ano ang tawag doon sa ating target tsaka ating actual value which is manipulated, no? Set value, ito yung manipulated variable. Ano ang tawag doon sa target at actual value na nakukuha? Anong difference nila? Ang tawag doon ay ano? Letter E. Error, sir. Error. Error. Error, no? Very good, no? Ang tanong, ma ma mabuti ba yung error o hindi? Is error good or bad? Mabuti ba to? Is it pleasing? Is it important? The information from error, is it important? Yes, sir. Yes po. Yes. No? Kahit naman saan, di ba? Siyempre, pag nagkamali ka, gusto mong malaman kung saan ka nagkamali para ma-correct. Di ba? Bawa, 1 to 100 yung exam natin. May mali kang 5. Gusto mong malaman saan ba ako nagkamali. Di ba? You want to know yung information about those error para ma-correct mo next time. Malay mo, pag binigay uli yun, no? Same thing sa buhay, no? Pag nagkamali tayo, gusto nating ma-correct. Okay? Yung error is not good, right? Kaya nga, mali eh. Di ba? Kasi, pag mali ka, bababa yung score, bababa yung grades. Di ba? Pag mababa yung grades, titingnan kung mag-a-apply ka ng trabaho, kasi wala ka pang experience. No? Titingnan yung TOR, transcript of records. So, ang general perception, pag mababa yung grades mo, hindi ka makaintindi. Parang sa diretsang salita, parang bobo ka o mahina. Di ba? Kasi yun pa lang ang basihan eh. Pero pag cum laude, summa cum laude, magna cum laude, no? Ang tingin sa'yo, matalino. No? So, may effect talaga yung mga error. Okay? Ngayon sa control system, mahalaga ang information about error. No? Pasimplihin na lang natin. Meron tayong air conditioning, no? Ano ba yung air conditioning? Under yun ng HVAC. So, heating, ventilating, air conditioning. You want to condition the air in such a way that the the people, no, mga occupants will feel comfortable. Okay? So, sa atin, tropical country, mainit. Eh, siyempre, gusto nating palamigin. And when you talk about ashray, ano ba yung ashray? May nakakaalam ba class ng ashray for cheer PUP? Yung mga yung mga discipline sa engineering or saan man ay mayroong mga standards, 'di ba? Ano yung standards? Mga dokumento, mga rules, no? Mga policy or regulations, no? And yung mga standard na to ay kadalasan binubuo ng mga professional organization, no? Katulad ng ASME. Ano ba yung ASME? J-Boy. Ano yung ASME? Si J-Boy ba yun? Ano po, American Society of Mechanical Engineers. Yun, di ba? So American Society of Mechanical Engineers. And it is a very honored, no, respected organization. Kasi ASME standard sa boiler, no? Pag gagawa ka ng boiler, dapat ASME standard, no? ASME welding. Pero ito ay American Society for Mechanical
engineers, no? Meron namang American National Standard Institute, di ba? American Society for Testing Material. No, sa lahat ng metal covered nila, no? ASTM D95, D45, no? Kung paano mag-welding, kung paano mag-test ng ganito, ng tensile and so on, no? So balik tayo rito, yung ASHRAE, specific siya sa American Society for Heating, ano to? Heating, refrigeration, Eating. air conditioning. Engineers, na? Kasi society nga siya, mga tao, engineers. American Society for Heating, no, ventilation, refrigeration, air conditioning engineers. No? Sa Pilipinas, alam mo naman yung Pilipinas, nanggagaya lang tayo, di ba? So yung ASME, naging PSME. Siyempre, organization, di ba? Nag-aagon sa posisyon, hindi magkasundo, no? Kaya nabuo yung PSIM. No, ganun lang yan. Ang ASRAE, ang equivalent sa Pilipinas ay PS Vare. Ano yung PS Vare? So, bumuo sila ng organization, and if you want to join here, pwede naman. Kaya lang, I think may mga fee. Na, siyempre, may mga bayad sa bawat chapter. Philippine Society for Ventilating, Air Conditioning, Refrigeration Engineers. No? So, meron din yan, PS Vare. Okay? Anyway, kaya natin natitake up yan because according to ASRAE, ano ba ang comfort zone na ng tao, no? Anong range ng temperature nakakaramdam ng comfort ang tao? So according to that, 22 hanggang 26. So hindi lang isa to kasi 'di ba kung nandun ka sa medyo malamig na lugar, eh di mas kailangan mo ng mainit-init, 'di ba? 26. Huwag naman 30, 35, sobrang init. Sa tropical country like India, Thailand, Indonesia, Philippines, kailangan natin ng medyo malamig na. So, we set our aircon sa 22, 21, no? Pinakamababa yata is 16 ba? 18? Ganun, no? Pero ano na yan eh. Malamig na, no? Oh, so, eto, according to ASHRAE, no? Pag tinype nyo. So, what is the comfort cooling zone, no? According to ASHRAE standard, 22 hanggang 26, no? In general. So, kaya ko na take up yon ito, no? Halimbawa, sinet natin yung aircon natin ng 22. Tapos, ano yung nakuha natin? 28. Ilan yung difference pala? Plus, 28 minus 22, ilan? 6 degrees Celsius. May 6 degrees ka, no? At tanong ko ngayon, bilang mechanical engineer, ano ang nagpangyari? What could be the reason why the temperature has risen, no? O went up to 28. Halimbawa, bangko to, bangko. Pwedeng bangko, pwedeng auditorium, right? Ano kaya ang pwedeng nangyari? Bakit tumaas? Nung na-sense ng thermostat, di ba? Thermostat yung pinapang-adjust natin dyan, no? May sensor kasi yon, no? May bulb parang nakalawit sa gitna sa unahan ng aircon, no? Yung bandang unahan ng aircon, evaporator, no? Yung sa likod, condenser. Yung sa may tumutulo ng tubig, no? I set the thermostat ng 22, pero 28 yung na-read niya. Bakit kaya? Ano ang pwedeng mangyari sa isang room kung bakit iinit o tataas ang temperatura? Halimbawa sa bangko, pag dumami yung kliyente, halimbawa sweldo, di ba? Siyempre, sweldo. Puntahan lahat ng tao sa bangko, magwi-withdraw. So,
Maraming tao, anong pwedeng mangyari? Pinagmumulan Temperature, siya ng heat source, sir. hmm, temperature will what? Go up or down? Wait, sir. Rise, sir. Rise, di ba? Bakit? Rise. Kasi Kasi, may sir, init yung heat source na nanggagaling siya. sa tao, no? Ang heat source sa bangko, ang regular na heat source ay yung ilaw, no? Mga lightings. No? If you're designing an aircon, siyempre, yung heat load, ang tawag dyan ay heat load, kung nag-refrigeration na kayo. May mga init na galing sa ilaw, galing sa computer, no? Tapos galing sa mga furniture, which is minimal. Kasi mababa lang ang thermal conductivity niyan, di ba? Pero pag dumami na yung tao, syempre, congested na, no? May pawis, may init yung tao, di ba? Mga 90 to 110 watts, no? So may init yung tao. So pag nagsama-sama yung mga tao, iinit. At pag uminit yan, pwedeng tumaas ang temperature. So etong 6 na to ay yung tinatawag na ano, sa control engineering language, yun ay error, no? Error. The difference between the set point or the target value and the actual value ay tinatawag na error. So bakit naging mahalaga ang error sa control engineering? Mahalaga ang error dahil yun ang information na na kailangan or na gagamitin mo para makorek, di ba? Uulitin ko lang, no? So, ang input, target natin na input ay 22. Ang nakuha natin ay 28. So, 28 minus 22 ay meron tayong 6 degrees na error. Ibig sabihin, variation yun, no? Hindi naman sa actual na lingwahe sa Tagalog pagkakamali. Hindi naman yung talagang pagkakamali. Difference, variance, no? There's a deviation between your set point and the actual value or manipulated variable. Okay? So yung error na yon, papaano yon makakatulong para i-correct? Sa aircon tayo ha. Paano niya ma-reach yung 22? Sana lumapit naman lang siya, di ba? 21 or 23. Paano? Kailangan ay may ano? Po, sir. Feedback po, sir. Ha? Ano yan? Feedback. Feedback, no? So, tama yon, feedback. Ito yung feedback. Bakit tinawag na feedback? Kasi yung information galing sa output, binalik niya dito, no? Sa controller para makorek. No? Kasi may controller dito eh. Di ba? Pero bago dumating yan sa controller, sinukat muna. Sinukat. Sino yung nagsusukat? Thermostat, sir. Sensor. Thermostat. Totoo yun. Tama. Pero in general, ang tawag doon ay sensor or ano, transducers. No? Transduce means convert. No? Sa French is traduction. No? Transduce. Okay? Kaya nga may pressure transducer, temperature transducer, no? Bakit ko pinapaliwanag to? Kasi yung sensor, wala namang alam yan sa init at lamig, di ba? Yung init at lamig or yung force or pressure or vibration, they are physical quantity, di ba? Pero kailangan niyang ma-sense and kailangan niyang i-convert sa electrical signal. Kaya tinatawag siya na transducer. Di ba? Kasi ipi-feed niya yan sa controller, sa mga microcontroller, nasa computer. Ano namang alam ng computer sa init tsaka lamig, no? A computer is a electronic or electrical device. So gumagana siya sa pamamagitan ng mga voltahe, current,
resistance, di ba? No, mga millivolts, di ba? Milliohms, di ba? Di ba? So, ito yun. I-convert niya sa electrical signal. No? Part of data acquisition para mabuo tong mga control system natin at umayos ang signal and mga stability ay data acquisition. No? So, nandun yung DSP, Digital Signal Processing, because you have to convert the analog to digital, right? Kasi itong mga puwersa, no, yung mga ohms, kilogram, physical yan eh, analog, no? Iko-convert mo ng digital. When you talk about digital, no, isa sa form ng digital ay yung tinatawag na binary, no? Digit kasi, di ba, numbers are 0 and 1. Ito ay off, ito ay on, no, 0, 1, 0, 1. So, pag kinumbine mo yan, magkakaroon ng mga numbers which are equivalent doon sa init, no? Kung 1,000 degrees centigrade yan o 24 volts, no? Mako-convert yan, yung init o lamig o yung lakas o yung ilaw, no? Mako-convert yan sa numbers. Yung numbers, yun ang alam ng computer, tsaka ng mga microcontroller, di ba? Naintindihan lang nitong mga to ay numbers. 01, 01, 1, no? Kung hexadecimal, hexa means what? Hexa means 6, deci means 10, no? 16. No? Kaya meron na siyang A, B, C, D. No? A, B, C, D, E, F. Hanggang F lang ha. Okay? So, ito yata ay 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? Hexadecimal. Yun yung naintindihan ng computer. Okay? Pinaliwanag ko lang yung data acquisition part, no? Kasi kailangan yon masukat niya kung anong temperatura dito, ibabalik niya yun, no? Sabihin niya, ay, 28. So, may comparator dito. Yung controller natin ay may comparator. And it has to compare, no? It has to compare yung target tsaka yung set point or target, no? Doon sa nakukuha. Okay? Pag isa lang to class, no? Makinig mabuti, I just want to emphasize this. Kung walang feedback, diretso lang, anong tawag doon? Forward or feed forward, no? Open loop yun. So, wala kang pakialam kahit na 28 yan, 30, no? Who cares? Kasi, diba? Bahala ka dyan kahit ano. Nakakaba, pag nag-shower ka, diba? Wala ka namang pakialam kung ano, diba? Kung anong init o lamig. Kasi, wala kang eksaktong nilagay na. Pero there are showers in the mga modern hotels, no? Pag nilagay mo temperature, no, malalagay mo kung 28, no, 29 para malaman, no? And then hahabulin niya 'yon, no? So, mako-correct lang 'yan kung merong signal na bumabalik. Ang tawag do'n ay feedback, no? So, iko-compare niya 'yan. Halimbawa, 22 tapos gumana yung compressor. Alam niyo ba kung paano nagbibigay ng lamig yung refrigeration at air conditioning, no? Dapat kikilos yung compressor. Kaya nga tinatawag na vapor compression, no? Iko-compress niya yung refrigerant in a form of vapor kasi pagpasok niyan sa compressor, 'di ba? Pagpasok niyan sa compressor dapat vapor, right? Pag nagpasok ka ng liquid sa compressor, ano mangyayari? Sabog 'yan, 'di ba? So evaporator, in-evaporate niya muna kaya naging gas papunta sa compressor para ma-compress. Okay? Para ma-compress. Okay? Yung evaporator, doon pumasok yung init. Anong init? Init ng tao. Init, 'di ba bangko tayo pinag-usapan? Init ng mga furniture, ng mga computer, ng ilaw. No? Nung uminit, no, nung na-absorb ng refrigerant yung mga init ng tao, ng ilaw, ng hangin, yung refrigerant kasi, pag na-vaporize yan, dun siya nagkakaroon ng cooling effect. No? So, pag
pag nag-add ka ng heat or na-absorb niya yung heat, magve-vaporize siya. Yung process ng vaporization, yun ang nagdudulot ng lamig. Naintindihan ba? So, yun ang so, tapos, kasi cycle yan, no? Ito vapor, kailangan naman siya dito, no? Doon sa another heat exchanger, which is condenser, na para makondense. Bakit? Para bumalik sa kanyang original form, which is liquid, di ba? So, kaya nga condensate, di ba? Yung condensate, mas tataas ang temperature, no? Di ba kasi sa pH diagram, ito yung condenser, ito yung evaporator. Yan. Ano to? Compressor. Di ba? So, ito yon compressor. Ito ay condenser. Ito ay expansion valve para pababain niya, no? Kasi, from condenser, mataas pa yung temperature, di ba? Papababain niya yung temperature tsaka pressure. Once bumababa ang pressure at temperature, no? Kasi H is din isenthalpic to, di ba? Sa expansion valve, ang thermodynamic process ay isenthalpic, no? Constant enthalpy. Ito naman isentropic, ito isobaric kasi mga heat exchanger, no? So, kailangan niyang mapababa ang pressure, no, ng expansion valve para makapasok sa evaporator. Ito yung apat, no? Apat na major, no? So, ibig sabihin, lalamig. Saan ba lumalamig yung refrigeration? Dito, no? Refrigeration effect or refrigerating effect is happening sa evaporator. 'Di ba? Kaya yung unahan ng ating mga aircon, nandun yung evaporator kasi yun ang nag-a-absorb ng heat kasi ibubuga niya yung lamig, no? Pag nag-vaporize yung refrigerant. Na nasa likod, yung condenser, no? Ko-condensate siya, yung refrigerant, tapos bababain yung pressure. Cycle yan, no? Paikot-ikot. Okay? So, hahabulin ng system yung iyong target. Your target is 22, no? Ang nakukuha niya is ilan? 28, 27, 26, 25, di ba? Pero ito yung kinukuha niya kung meron siyang feedback. Bakit? Kasi na-measure niya yung difference or deviation which is called error. Okay? So, yun ang sense ng ating pinag-uusapan or ang ating subject, control system. So, to sum it up, ang purpose ng control ay ano? Stability. Stability, ano pa? Consistency. Pag pag in control ka, you are on target or at least near the target. Pag nasa target ka o malapit ka sa target, ano yung error mo? Marami o onte? Less, di ba? So we want a system na less ang error. Naintindihan ba? For example, military engineer ka o nandun ka sa Israel or sa ano ba yung nag-aaway ngayon? Russia tsaka anong kaaway ng Russia? Ano ba yung nagigera Medyo. ngayon? Hindi, yung Ukraine tsaka katabi, yun Russia, na yun sir. lang. Yung yung ano, yung nagigera ngayon. No? So, halimbawa, nag-aano ka ng missile, di ba? Missile. How do you hit a target? Halimbawa, ang target mo ay tank o ano pa, drone, no? Airplane, no? So, yung missile mo, may input sila dyan, di ba? May angle, may speed, ganun, no? Tapos may tinatawag na GPS, no? Global Positioning System, nakakompute yung XYZ niyan. So, habulin niya yon, no? Yung target. And sa gera, depende sa target, di ba? May fixed target, mga bahay, building, okay lang yon, no? Kasi madaling masik ng ano mo yon, system. Hindi naman gumagalaw yun eh. What if you have a moving target, no? Halimbawa, ang kalaban mo ay kaparehong missile or helicopter or airplane, no? Fighter plane. O magbabago 'yun. So nagiging dynamic yung control. So yung error lagi ka nagko-compute, no?
ng X mo, na YZ, latitude, longitude, no? Kino-compute niyan. So, para lang maintindihan niyo, no? So, kung marami kang error, malaki ang difference, hindi mo mai-hit yung target, no? You want a less error or very, very small, no? Baka plus or minus, di ba? 1% or 0.5, no? Para ma-hit mo yung target. Okay? So, mahalaga yung control, di ba? Eh, kung naggegera ka, tapos puro sablay, puro miss, di nagsayang ka lang ng mga bala, no? Ng mga ammunition. And then yung kalaban mo ang mas precise, di ba? So, just to ano lang, to explain, no? So, ito yung pinag-uusapan natin, yung control system can be represented in a method called transfer function, no? So, yung transfer function, para maintindihan, ito po yun, no? Nasa gitna. And it is represented by the variable g. Okay? So, pag nakakita kayo ng G sa control system, engineering, yan ay transfer function. So, pwede mo siyang equate sa process, na para siyang process. Siyang process. The transfer function is the process. So, when you talk about process, meron tayong ipinapasok, tawag doon ay input. At yung outcome o yung kalabasan, kinakalabasan, output. Sa lingwahe ng control engineering, may ginagamit na standard sa variable. Pag input, ang ginagamit ay R. Kita niyo yan? Pag output, ang ginagamit ay C. At bakit naman gano'n, no? R kasi reference input. Kasi doon ka magbabase, no? So, reference. So, R. At yung output, instead na O, C. Bakit? Kasi you are controlling it, no? You control this variable, kaya tinawag siya na controlled output. Okay? Maliwanag ba yun? So, if you define a transfer function, which is kind of equivalent to efficiency. Ano ba yung efficiency? Ano equation natin ng efficiency, class? Efficiency is always what? Isa lang naman yung formula ng efficiency, no? Universal. Units over input. Yung kinalabasan, output, no? Thank you, over mga pinasok ng mga resources or signal. Okay? So this is a general formula, but since we are in the control system, yung output over input pala ay represented by the letter G. No? Ito yun, no? G. Okay? So output over input is transfer function. So if we are going to use the variables, as you can see in the slide, ano yung output natin? Letter C. Okay? Ano yung input? R. Letter. Okay? So tatandaan na, class, universal, no, or most of the journals or books or references ng mga control engineers, yan ang ginagamit. Pwede ba na iba naman? Pwede naman, no? Some are using Y, na parang algebra, di ba? Y is the output, X is the input. No? Pwede rin yung theta, theta O, sub O, output, theta I, input, no? But again, let me emphasize na yung common, no, yung common, ibig sabihin yung general, kadalasan na practice, eto, C over R, C over R, no? Parang comfort room lang, C over R. Okay? Now, yan yung general. And when we go to the mathematical, na kasi this is graphical. Graphical, syempre, gagamit ka ng mga graphical figures, no? Mga bilog, mga arrow, mga rectangle, no? But the mathematical equivalent of transfer function is this, no? We are going to use a mathematical method using, siguro alam niyo naman to, di ba? Nag-math naman, no? So, at this point of time, sinasabi ko sa inyo, paki-review yung Advanced Engineering Mathematics, no? Kasi puro tayo differential equation
dito, no? So we are going to use Laplace transform or Fourier transform, mga Taylor series, no, sa sangkatutak na ano, na differential equation, taka complex. No, alam niyo ba yung complex number? 'Di ba yung may j, 'di ba? X plus yj or I, no? Either I or j. So what is a complex number? Complex number is yung merong ano, ganito, no? May imaginary. So these are called imaginary. No? Imaginary part. There is a real part. Ito yung real, and imaginary. Real, tsaka imaginary. So sa control system, gamit ka niyan. Yung real ay sigma, yung imaginary, which is Im, is j omega. No? So nakita nyo may j, kaya imaginary yan. Ito yung yung angular velocity in terms of radian per second kasi gagamit ka nandun ka na sa frequency response. When you talk about frequency, wave yun, wave. So, pag may wave, may circular doon, di ba? Di ba, ganyan? Cycle. Cycle. Oh. Yung cycle na yan, pag hinati mo, ganun. No? Half of the cycle, positive. Half of the cycle, below the reference line, negative. So, lahat yan ay 360. Kalahati ay 180. 180. Okay? So, the angular yan, no? May wave frequency response. Because the other is time response. No? Okay? So, pinapakita ko lang. Kasi lahat ng yan ay gagamitan ng Laplace. So, siguro next week or next week, no? Kasi magdi-discuss pa pala ako ng signal flow graph, no? So, ulitin ko, no? One method is using block diagram. The other method is using mathematical, analytical, which is Laplace transform. No, alam niyo ba yung Laplace? Yung Laplace ay you are trying to represent the function, no, in such a way that the time, no, yung mga t, time domain, will be converted to s or frequency, no? So ito po yung time domain, no? Ibig sabihin ng domain is yung parang discipline niya o yung area niya, no? Kumbaga ito yung discipline or yung area, no? So sa control system may dalawang domain based on time tsaka based on frequency, no? So malalim yung control, ha? Lahat sakop nito, mapa thermal, mapa liquid, electrical, mechanical, no? Heat, vibration, lahat, no? Sakop nito. Good na nakasama to sa engineering, and it's good na ako yung naging teacher nyo kasi 8 taon ko itong tinuturo sa abroad, no? So at least meron akong mai-share sa inyo ng medyo makabuluhan dito, no? Okay, just to simplify things, pag gumamit ka ng transfer function in a mathematical form, you are going to use Laplace, no? And Laplace is based on the condition, no? May condition, ano yun? Zero initial, no? Dapat yung velocity mo, 0, time is 0, or kung ano-ano pa man, no? Nasa zero initial condition siya lagi. Okay? Now, how do you convert frequency domain to time domain? Yung S magiging T. Paano? Inverse Laplace po. Inverse Laplace. Very good, no? So, we're gonna use, gamit tayo ng inverse Laplace, which is L raised to -1. Okay? So, pinapauna ko lang na calculus ang gagamitin natin dito, no? Mag-review ng differential, ng integral, tsaka differential equation. Okay? Okay, so don't worry right now. That's the least thing to worry about because we're gonna use graphical. No? Okay? So balik muna tayo sa graphical para medyo tayo naka sa block diagram. Ngayon, ulitin ko, ano ba yung ano ba yung input?
Input ay represented by R, di ba? Output ay S, no? So, yun yung part ng block diagram. May mga signal and signals are represented by arrow. Yan, no? So, going to the right, positive. Going to the left, negative, no? Ngayon, kung signal yan, i-represent mo yung system, siyempre, meron na yung input, ipaprocess, tsaka output. Yung process na sinasabi natin is yung transfer function, no? Ang system, eto, merong pumapasok, pinaprocess, at may lumalabas na output. Okay? System. Okay? Ito naman ay summing junction, yung katulad kanina. Pag nakita kayo ng bilog na may X, no? Summing junction. Paano yung summing junction? Pwede siyang puntahan ng mga signal. Ito, katulad nito. R1, di ba? Positive. R2, positive. R3, negative. Okay? Dahil pumasok eh. So, all you have to do to get the output, no? Parang ganito, di ba? Anong pumasok dyan? R1, R2, R3, pumasok. No? Para bang mass and energy balance. All you have to do is to consider or take a look at the sign. Siyempre yung R1 positive, hindi naman natin nilalagay, no? Pag sa umpisa hindi natin nilalagay yan, di ba? Understood na positive yan. R2 is what? Positive. R3 is negative. Okay? Pumasok. Ito naman, pick off point galing dito, lumabas naman, di ba? Ganyan. Pick off point ang tawag doon. Okay? Tapos yung bumabalik, anong tawag sa bumabalik? Pag bumalik yung information, anong tawag natin? Class? Hello? Nandiyan ba kayo? Hello? Feedback po. Oh. So, paki-check ka, baka naputol na. Di ba yung yung Google may ano lang, time kumisan? Okay pa ba, J-Boy? Yes Okay po, pa? sir. Okay pa po. Okay. Kasi baka mamaya, salita dito, wala na pala kayo. Kasi kumisan napuputol na. So, maliwanag ba? So, yung bumabalik na signal ay represented by the letter H, no? Hindi F H. So, sa standard ng control system, H 'yon, no? So, pag merong mga istorbo, tawag yan, disturbance, U, no? Wag mo natin pakialaman yan kasi later na yan, no? Para hindi kayo maguluhan. Doon lang tayo sa pinaka-simple na paraan, no? Ito 'yon, no? So, meron tayong R, we have a C as an output. Meron tayong H, no? Pag bumalik dito, pwede mong lagyan ng B, tapos pwede dito na yung error, ipi-feed niya sa controller to correct, no? Pero for the meantime, eto muna tayo, no? How do we define transfer function? We put a variable G, which is equal to the quotient, no? Yung division, no? Di-divide natin yung output over input, which is C over R. Ito yun, no? So, paano yung C? Ay, yung G pala. Ito. Product of the transfer function of the feed forward. Sa lahat ng forward, yan. Ito naman, ito, 1 minus the product of the transfer function around each loop, no? Ito naman sa bumalik. Okay? So, 1 minus, ito yung G, 1 minus GH, no? Yung kabuuan ng bumalik kasama yung feedback. No? Yan yung tinitake out natin kanina. Okay? Pinauna ko lang para at least may idea kayo. Ngayon, how do we simplify block diagrams? Yung mga bloke ay naka-arrange sa dalawang paraan lang. No? Either series, no? Ibig sabihin parang linya, or parallel. Alam niyo naman yung parallel, di ba?
Ito yung summing junction, yan. Parallel here to here, parallel to here. Series, no? So the question now is, ano ba ang gagawin mo? Ano ang gagawin pag ito ay naka-series? Ano ang gagawin? Para Multiply. para ma-simplify yung naka-series, we just have to multiply the involved block, no? Ito may G1 tayo, tsaka G2. Huwag niyo munang pansinin yung S, no? Kasi pwede nang ilagay yan later, no? Ilalagay mo yung S. Ano ba yung S class? Anybody? So the S here is the Laplace operator, signaling kung nasa ang domain ka. So right now, ang domain natin ay ano? GS, ibig sabihin nasa frequency domain tayo, no? Nasa S form, ba? S form. Pero pag may nakita kayong mga T, no, halimbawa, T, 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 kung ano-ano pang mga T, time domain yon, time domain. No? So you have to know how to convert time to frequency, no? Yun nga, gagamitin natin ng Laplace. Pero pag nandito na tayo sa pag nandito tayo sa S domain, no, diretso na pag block diagram, no? So, eto, tong series, imumultiply mo lang. So, dito, G1, G2. Okay? Pwede bang G2, G1 plus? Pwede ba yan? Yes or no? What is that property of multiplication na ganyan? A times B equals B times A. Anong tawag doon? Anong property to? Commutative po. Commutative. So, sa block diagram transformation, pwedeng commutative at pwede ring associative, no? A plus B equals B plus A. Okay? Pero sa vector algebra, hindi pwede yan. For example, if you are analyzing later, no, about vector, uh, hindi siya commutative. Hindi mo siya mababaliktad agad, no? Kasi dadaan siya sa matrix. Okay? So, okay na yan. Ito pa, no? Moving summing point, magdi-discuss lang tayo ng ilang beses dito, ng ilan, no? Para maintindihan nyo. And then, mag-ano tayo ng sample, no? Kasi baka maanhan tayo sa oras. So, ito, yung summing point behind the block. So, ito yung block natin. Meron daw behind. Sa likod ay may summing point. Okay? Ngayon, kung gusto mong ilipat yung summing point sa unahan ng block, ano ang mangyayari? Ano yung equivalent dapat na format? Ito po. Yan, if you are going to transfer function block behind the summing, ito yon, no? So all you have to do is maglalagay ka ng dito ng parallel, di ba? Di ba may signal diyan, naglagay ka ng parallel diyan. Okay? Para maging equal sila. What if naman yung peak of point is ahead of the block, no? So these are block, di ba, G? Ahead, no? Meron dito. Tapos meron daw signal, no? Ang gusto mo, ilipat tong, ano ba to? Peak of point doon, behind the block. Paano mo ita-transform yon? So, maglalagay ka ng kanyang function dito. Ayan, tignan mo. So, you're gonna put this here, tapos ito, ililipat mo doon, di ba? So, punta mo. Pero maglalagay ka ng G, no? Then, ito yung X. Okay? So, may mga rule, no? Ito. Yan. So, maraming rule yan. Katulad dito, moving a peak of point behind the block. No? Ito yung peak of point behind the block. Ito yung block. Behind siya ngayon. What if yung block ang ililipat mo doon sa X1? No? So, lalagay mo yung block dito, pero maglalagay ka ng reciprocal. No? Kanina is yung simpleng block lang, ngayon ay reciprocal. No? Okay? Yan. But for now, at this point, kasi nag-uumpisa pa lang tayo, ito lang ang gusto ko munang bigyan ng diin, no, yung sa feedback. The standard form for feedback is this, no? You have a feed forward, which is G, and then you have a feedback loop,
represented by H. Ano yung ating standard na paulit-ulit ko ng ginamit doon sa video na pinanood ko, no? That's why I like to watch the video first. Pag nakakita kayo ng feedback na ganyan, automatic, eto po, no? Sa numerator ay itong feed forward, no? Ito yon, yung forward loop, ito. Then, 1, depende. Kung minus, magiging plus. Kung plus, magiging minus. Di ba yun ang pinanood natin? No? And normally naman, yung feedback is negative. No? Nasa negative siya. So, ang sign ng feedback in general is negative. So, if it's negative, you just have to consider yung, ano niya, yung kabaliktaran. The inverse of negative is positive. No? So, 1 plus G times yung another component niya sa loop. Ito yung loop eh. No? So, GH. Okay? So, what if the feedback is positive? Diba? Positive ang feedback. No? So, 1, kabaligtaran ng positive ay negative, GH. Okay? So, yan muna ang anahin natin. No? I-focus. So, okay. I think okay na yun, no? Tsaka yung mga napanood. And I attach, no, from Storm's outline. I'm gonna give to you all the reference books in format, no? In digital format, PDF, no? Eto sa Shom's galing, tas meron pa tayong libro na 3. Sino yun? Si Ogata, hapon yun, no? Katsuhiko Ogata, Norman Nice, tsaka si Benjamin Ko, no? And the others, no? So this is the books used internationally, no? So yung subject natin, buong mundo yan, no? So at may mga standard na books na ginagamit yan, no? Kasi sa mechatronics, robotics, sa modeling, and so on, no? Bibigay ko naman sa inyo lahat yan. So, I don't have to explain kasi ito rin naman yun, di ba? For example, if they are in series, right? You have just to multiply. Kung sila ay parallel, i-ano mo lang yung sign, no? Whether positive or negative. Then, if it has feedback, ilalagay mo lang din, no? So, for you to, to study, no? Kasi mauubos yung oras natin, eh. Might as well mag-consider na tayo ng ilang sample, no? So, mabilis lang to. Halimbawa, pag series, no? Pag series, ito lang, no? So, all you have to do is to multiply G1 times G2, no? G1 times G2. Then you affix the reference input and the controlled output. What if kung may feedback, kung may parallel, ito parallel, no? Because this one is parallel to this. So, G1 and G2, no? So, ito ay plus minus, i-affix mo lang, no? G1 parallel is plus or minus. Yan. Okay? Ito yung feedback. How do we eliminate feedback? Because we want to, yung output kasi ng control system ng block diagram, dapat walang feedback. Kumbaga, straight line siya. Straight lang. Magiging straight line na. So, in order for us to eliminate feedback, eto nga, sabi ko, yung feed forward, ilalagay mo sa numerator, and then, for example, minus, nauna yung minus sa taas, plus. Pag plus dito sa baba, minus. Okay? So, yun. So, ito yung mga tinake up natin last time. I mean, pinanood ko sa inyo, no? Let me tackle this. Katasin to, no? It is parallel, no? Parallel to, di ba? So, parallel yan. So, ang gagawin mo sa parallel, tingnan mo yung sign, puro sila plus minus, plus minus, plus minus, no? So, in between, dapat plus minus din. G1 plus minus G2. Yan. Okay? Intindihan ba? No? So, parang ganito yan, eh. Kung sa electrical, nakaparallel lahat yan, di ba? Yan. Yan. Papunta sa isang output. Okay? So, ibig sabihin, parallel yan. No? Ito, parallel. Papunta sa isang junction. So, nagkataon na ito ay G1, G2, G3. O, ang aalamin mo lang, yung sign nila, convention, no? Plus minus, plus minus, plus minus. No? Kung plus, plus lahat. Kung minus, minus lahat. Ito, no, dalawa yung sign. Okay? So, pag i-represent mo siya pala sa block diagram, ito yun, no? Etong tatlong to, pwedeng pag-isahin mo sa isang bloke. Ayan. G1, G2, G3.
tapos plus minus lagay mo sa unahan na basta lagay mo siya ng S, ibig sabihin nasa frequency domain ka o S form. Tapos lagyan mo ng reference input, ito yon, controlled output, ito yun. Okay? So mag-take up tayo ng ng yung mas komplikado, 'di ba? I think na nakuha niyo na 'to, 'di ba, na sa mga natin, sa mga sample na pinanood natin 'no, puwede niyo reviewin kasi nilagay ko naman sa YouTube 'no. Because, I don't expect na everybody can absorb or grasp this at very shortest speed, very very fast na may iba-iba tayo ng learning 'di ba, capacity. May mababagal makasunod, may mga mabibilis din. So, walang problema 'yun kaya nilagay natin diyan para ma-review niyo ng ma-review 'no. So, if I'm gonna ask you, ano ang puwede nating unahin dito? Ano yung unahin natin na mga bloke diyan? Ella May. Ella May Joy? Nandiyan pa ba si Ella May? Ella May Joy Buenaventura? Ella May. Absent ba to si Ella May? Nandiyan pa ba kayo? Baka nakat na tayo Yes, Hello? sir. Oh, nandiyan ba si Present Ella po, May? sir. Okay. Ella May, nandiyan ka ba? Yes po, sir. Sorry po. Sige. Ano yung pwede nating unahin dito? Eto ba? Eto ba? O yung baba? Yung sa right side po. Very good, no? Etong right side. Bakit? Pag ito yung inuna mo, wala kang magagawa kasi they are in series, right? Ito tsaka to are arranged in series. Kaso may parallel dito eh. Tsaka may summing junction. Dapat solvein mo muna to, no? Eliminate summing junction, no? So hindi mo pwedeng pakialaman to. Ngayon, etong feedback sa baba, hindi mo rin pwede kasi meron kang feed forward, di ba? Meron ka sa taas eh. So hindi mo siya mapapakialaman agad-agad. Okay? So tama si LMA, ito muna at ito ay feedback form. So sa feedback form, ang formula ay feed forward over 1, then the sign here at the middle, you just have to see this na negative. Nakita niyo to? Plus, negative. Yan. So kung negative po yan, magiging positive yan. And then the product of the whole loop, di ba? Ay sa loop natin may G tsaka H kasi merong feedback. No? So ngayon, dahil G2 yan, G2, o lalagay mo G2, di ba? Tapos eto G2 tsaka H, o G2, H, di ba? Ganun lang. Tama? So ngayon, ito yung ipapasok mo dyan. No? You have to plug in this simplified block diagram to this. No? So nung pinlog mo siya, ito yung nangyari. No? G2, 1 plus G2H. No? Ito, G2, 1 plus G2H. So all you have to do is to put S na para mag-conform tayo sa standard na bawat isa na block. Yan. Kasi this is the feedback, this is the feed forward. No? So ito yun. Maliwanag ba? So ano ang pagkaka-arrange naman ng block na to tsaka ito? How are they arranged? Parallel ba o Series. series? Series. 'Di ba alam natin pag series imumultiply lang. So directly, 'di ba may denominator to na 1, hindi naman pinapakita, no? Yung sa numerator niya, G1, G2 agad, 'di ba? Tapos i-retain mo lang yung denominator, 1, G2H, 'di ba? Okay? So yun ay magiging block na to. Yan. Yun yung ipa-plug in mo dito. So hindi na sila dalawa, isa na lang. Yan. Yung isa na block na yan, eto yun. 'Di ba? Pinasok mo na yan. Tingnan natin dito sa next slide kung yun talaga ang nakalagay. Yan, no? So, ang mangyari niyan, nga pala, just to give you an insight, ano ibig sabihin nito? Pag yung feedback natin ay walang bloke, this is called what? Unity, no? Unity feedback. Ang value ay, pag sinabing unit, what is unit? Unity, oneness, no? Isa lang. Yan, one. Okay? So, ang gagawin mo, feedback din, no? Multiply this, G1 times G2, right? 1 plus G2 HS, that's 1 over
tingnan mo yung sign, negative, so magiging plus, 1 plus. Tapos, yung feed forward, G1, G2, 1 plus G2H, no? G1, G2, 1 plus G2H. Tapos, yung ating feedback nga, no? Na nilagay, na na-eliminate. So, ito yung magiging, ano niya, no? Ito yung magiging output niya, no? 1 plus G2H, then plus G1, G2H. No? Kasi, gumamit nga tayo magkakaroon tayo ng this common denominator para ma-eliminate yung denominator, magiging isa na lang. Okay? How about this? Ano yung pwede nating unahin? What do we intend to what do we ought to do? What do we intend to do? I think you will agree, everybody will agree na ito ang unang isi-simplify. And how is G1 and G2 arranged? In what way are they arranged? So naka-feedback form, no? Naka-feedback form. So pag sinimplify mo to in order to eliminate this, no? So ito yung feed forward mo, which is ano yun? G. Ano yung feed forward natin? Yung feed forward nga pala, yun yung naka-align sa summing junction, no? Sa original na summing junction. Ano yung feed forward natin? G1 or G2? G1. G1, di ba? So, kung G1, yun ang numerator natin. Tama? So, isi-simplify natin yan. All we have to do is to remember kung ano yung natin, yung canonical form ng feedback, no? So, 1 plus, ano ba yan? G over 1 plus GH. So, in this case, yung G natin na naka-align dito sa ating feed forward na summing junction ay G1. G1 tapos 1. Titingnan mo dito, no, kung positive o negative. Negative siya, di ba? Right? Negative ayan, no? Negative. So, magiging plus. Tapos yung product ng loop. So, ang product lang naman ay G1 tsaka G2, no? Dalawa lang naman yan eh. G1 tsaka G2. So, etong simplified block na yon, yun ang ilalagay natin dito. So, nawala na yung summing junction. Eto, no? So, this one are arranged in series, right? So, what do we do pag series? I-multiply lang natin. So, we have to multiply KC sa G1, then G1 sa G3. Okay? So, anong resulta nun? KC, G1, G3. And then, isa lang naman yung, di ba? Kasi 1 naman to, yung mga denominator. So, ito, 1 plus G1, G2. So, ito na isang block ng feed forward. Yeah? So, itong diretso na to, ito na lang. No? Tapos, ang kanyang feedback ay H. Right? So, yan. So, feedback ay H, papunta sa summing junction na may negative feedback. No? Ito ba? Ito. Negative. So, we have negative here. Positive. So, positive here. No? Anong input natin? Hindi siya ngayon, wala siya sa standard, no? Gumamit siya ng X. Di ba dati, R, tsaka C. Ito naman, X, tsaka Y. So, pwede rin yan, no? Basta alam natin yung ginagamit natin. So, how do you simplify this? Simplify natin to dito. So, ang ating format ay G1 plus GH. Wherein G is, ito ito yung G natin. Ito yung H natin. Okay? So, G muna. So, kokopyahin nyo lang yung G. Ito. No? So, meron tayong K, C, G1, G3. 1 plus G1, G2. Tama? Ngayon, yung baba, ito yung bar, no? Pinaka-main bar. 1 plus, no? 1 plus kasi negative yon, no? Negative, kaya plus.
GH. Ano yung G natin? Eto. Itong buong to, kukopyahin lang natin. Plus K sub C, G1, G3, 1 plus G1, G2. So, ito yung ating G. What about H? Yung ating H ay H din. No? Ito, H din. So, multiply lang natin sa H. As you can see, dapat nating eliminate yung denominator. No? Kasi in block diagram, we want to end up in a simplified, no? Yung overall simplified form. No? Ayaw natin ng may mga elements na pwede pa palang i-simplify tapos iniiwanan mo. Anong pwedeng alisin dito sa tingin nyo? Ano ang pwede nating tanggalin? Pwede natin tanggalin yung 1 plus G1, G2, no? So, ang gagawin natin, i-multiply natin siya ng 1 plus G1, G2. Dito rin, 1 plus G1, G2. Since pareho sila, they are the same, so in mathematics, any variable or any element, no, divided by itself is 1. So 1 lang 'yan, parang wala ka ring ginawa, no? Kasi this expression multiplied by 1 is itself, no? So parang wala ka lang ginawa diyan, no? Pero we can simplify the system by this, no? Kasi pag multiply mo to, cancel 'yan, right? Wala na to, wala na 'yan. Ang natira na lang ay ano, KC G1 G3, ayun 'yun. KC G1 G3, ayan. Now, eto, i-distribute natin, no? Kasi we are separated by plus, no, sign. So we're going to multiply this expression with 1 and we're going to multiply this expression with this, no? So pag multiply mo 'yan, sa pareho lang ang mangyayari, no? Ibig sabihin 1 plus G1 G2, 'di ba? Kasi multiply mo to sa 1 eh. So sarili niya lang, no? Ito 'yun. 1 plus G1, G2. What about this, no? Pag multiply mo dito, tanggal yan, no? 1 plus G1, G2, canceled out, ibig sabihin 1, no? Yung canceled out means 1, hindi 0. Kasi pag 0 yan, magiging infinity. Di ba? Whole number divided by 0 is infinity. So, hindi naman to infinity, no? 1 yan. 1 to, 1 yon. And any number multiplied by 1 is itself. So, ang natira ay eto, no? KC, di ba? Ito yun. Natira to. Lilipat mo lang doon. KC G1 G3H, no? KC G1 G3 tsaka H. Yun. Okay ba? So yun yung ating ano. Okay? So I think maglagay tayo ng isang ano, ito tong example, di ba? Na ito yung ginawa kong video kagabi sa bahay. Sorry kung mahina yung boses kasi hindi ako makasigaw dahil may mga ibang tao. Ginamit ko lang yung microphone ng ano ng laptop kaya mahina. So, pag nakabili na ako ng ano, no, pag gagawa ko ng video later para sa supplemental, ah, bibili ako ng mic, no, kasi kailangan ng mas malakas na audio. So, nasagot na natin 'to, 'di ba? Yan, 'di ba? Yung sa ginawa ko na video sa set 1, set 2. Ito 'yun, no, natapos na natin 'yan. So, hindi natin problema 'yan. Magbigay tayo ng example dito. Siguro number 6, no? And then 7 to 10, it's for you to study. And yung 1 to 5 ay assignment, no? So let me go ahead of myself para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Yan. Ito yung assignment, ha? Ibibigay next week kasi face-to-face tayo sa yellow pad. Individual na sariling sulat. Okay? Ngayon, para hindi kayo, so that you will be guided, may answer na binigay. No? Ayan, no? May mga answer. Kasi ba, kung saan-saan tayo mapunta pag walang answer, no? May answer naman. Nilagay ko na. Okay? So, para lang pero yung simplification must be done by you, no? So, mag-ano tayo ng medyo complicated dito. I want to explain yung medyo mas komplikado. Ito na lang, no? Yan. So, ito yung problem natin, no? Sa palagay nyo, ano kaya ang dapat unahin dito? Ano ang pwedeng unahin? G1, H1.
Hindi, oh, yeah. Anong part nga? Anong part? Eto, di ba? Tama, yung G1H1, no? Nakikita nyo rito, merong summing junction, no? SJ ko na lang, ah. So, pwede nating unahin to, no? Katulad ng nabanggit, sinabi yan, di ba? Pag inuna mo yan, di ba? Magiging ano siya, magiging ganito, no? So, when you simplify this class, magiging ganyan, no? And then you can also simplify this, magiging ganito. Okay? Anong relation nila? They are what? In Series po. series, no? Pag series, what we have to do is to Multiply. multiply. Okay, di ba? So, tingnan natin, no? If we are going to multiply the two blocks, we start in the numerator, right? We multiply yung numerator and then also correspondingly yung denominator. So, G1 tsaka G2, pag multiply mo, G1, G2. Ito, 1 plus G1, H1, 1 plus G2, H2. Ito lang, no? Lalagyan mo lang sa parenthesis, no? Hindi mo naman siya kailangang expand, right? Okay? Tapos, meron ka ng feedback loop, no? Which is yung H3, right? Okay? So, ito na yun. Dalawa na lang na bloke, di ba? Itong nasa taas, which the forward loop, tapos yung nasa baba, which is the feedback loop, no? Ay, ano naman ang ano natin, ang format or rule, no? So, if we have a feedback form, no, ang ating format should be 1 plus. Bakit plus? Kasi we have to invert yung sign ng signal na dito, coming from the feedback. Right now, this is a negative feedback and it's coming from the feedback loop going to the summing junction. So, kung negative to, yung revert, no, yung inverse lang, 1 plus. Tapos, ang format natin ay G over 1 plus GH. No? So, ito muna yung feed forward loop. Tapos, ito yung loop ng lahat. No? G, ito yung H, yung H3. Ito yung G. Kabuhat. No? Plus, kasi minus 3. Okay? So, yun ang gagawin natin. Yan yun. No? So, eto na, eliminating the feedback. Ayan, no? G1, G2, 1 plus G1, H1, 1 plus G2, H2. Yan, no? So, mapapansin mo, ang pwede mong alisin dito ay eto, no? Itong multiply natin na dalawa, na ito. Diba? Yung product nitong dalawa, nasa denominator. No? So, yan ang pwede nating alisin. Paano natin naalisin yan? Maalis natin yan kung i-multiply natin sila ng ganito, right? Ng, eto, kapareho nito, no? 1 plus G1, H1, 1 plus G2, H2, cancel yan. So, G1, G2 na lang natitira. Kaya, eto yon. This one, pag minultiply mo siya dito, guys, ng, 1 plus G1, H1, tsaka 1 plus G2, H2, etong buong to, i-multiply mo doon. Di ba? So, 1. Dito. So, pag minultiply mo siya sa 1, ang mangyari, ito nga, 1 plus G1H1, tsaka 1 plus G2H2. Ito yung makukuha mo. Ngayon, pag minultiply mo to dito, cancel. Cancel to, di ba? Maka-cancel yan. Ang matitira ay G1, G2, tsaka H3. Yun. G1, G2, tsaka H3. Itong minultiply mo sa 1, yun yung nandito. Okay? Ito naman yung natira kanina. So, ganun lang, no? Napakadali. So, G1, G2 over 1 plus G1, H1, quantity, end of the quantity, then 1 plus G2, H2, end of the quantity plus G1, G2, H3. Okay? So, and so on and so forth, no? Eto. Anong oras na ba, J-boy? Time na ba? Ay, meron pa. Or, take up natin to. Halimbawa, last na lang to. How do you simplify a block diagram like this? Ang tawag dito ay multiple loop feedback system. Bakit?
Kasi eto, tingnan niyo, 'di ba? Bumalik, pangalawa, pangatlo. So multiple, ibig sabihin many, no? Hindi lang isa, no? Okay? So, papaano kaya yan ano yan? Ano ang pwedeng unahin diyan sa palagay niyo? Medyo komplikado 'to kasi nagkaroon ng ano dito 'no, junction. Eto tingnan niyo, class. Ito, kung walang junction dito, simple lang sana, 'di ba? So hindi mo siya ma-multiply. Can you multiply G3 and G4 right away? Can you do No, that? sir. Hindi, 'di ba bakit? Kasi dito may peak, no? Meron junction eh, nagkaroon ng peak off point dito eh, no? So hindi mo magagalaw yung G3 and G4. Hindi mo rin magagalaw yung feedback ng H1 kasi eto feed forward, eto yung feedback, pero meron nga dito eh. So anong issue natin dito? Ito yung unahin natin, no? How to eliminate this peak off point. Liwanag? Kasi yan ang sagabal sa ating mga ano, mga step by step na gagawin, 'di ba? So, ibig sabihin, hindi natin siya magalaw dahil meron siyang junction dito, no? Hindi ko ma-multiply yung G3 and G4. Tapos, i-feedback ko sa H1, no? Kasi eto nga. Ngayon, pag-usapan naman natin tong H2. Paano mo siya manipulate? Halimbawa, ililipat natin tong peak of point. Anong gagawin? Gusto ko tong ilipat. Gusto ko tong ilipat dito. 'Di ba? Para mawala siya sa between G3 and G4, no? Any idea? Pwede ba 'yon? Pwede bang ilipat to dito? Yes, sir. Dito? Pwede ba? O, tingnan natin. So, ibig sabihin, ang problema natin ay etong peak of point. So, eto, no? Para maano natin, let us review. Eto, no? Eto yung ating rule number 4, moving peak of point behind a block. Okay, tingnan mo to. So, eto, para ma-move natin, di ba, behind a block, ayan o, kailangan nating implement ito. Nakikita niyo ba yung inaano ko? Ito. Di ba, ito yung block? Sir. Ito yung bloke, di ba? Behind. Ito yung behind niya, di ba? Right? So, anong gusto nating gawin? Gusto nating gawin ay itapat, no? Ito, ang gusto nating gawin ay itapat sila dito para isa lang yung ating reference line, no? O datum line. Para mapakialaman natin yung iba. Naintindihan niyo ba? Okay? So, ibig sabihin, etong linya dito kanina, no, etong linya kanina dito, ililipat natin to, ipupunta natin dito. No? Naintindihan ba? Erase ko muna. Yan. So, tingnan natin dito. What we intend to do is this, no? There's a pick off point behind the block. We want to move this pick off point saan? Doon sa unahan, no? Eto, tanggalin natin yan. Gusto natin ilipat dito. Yan. So, para magawa natin dyan, ang kailangan natin gawin ay eto, no? So, ito yung G. For example, G. Ito yung G, no? Ipalihaw natin dito. Ito yung G4, di ba? So, ngayon, G4.
may peak of point, no? Ngayon, para ma-move natin eto, no? We transfer this peak of point to here, no? Para dito siya mapunta sa unahan, 'di ba? Para mapunta siya sa unahan eh, eto, 'di ba, unahan. Yung peak of point, eto na yung result, 'di ba? Kailangan natin na maglagay ng parallel na reciprocal, no? So we want to put a parallel here and with the reciprocal of the block that we intend to transform. So ito ay G, ano to, 4. Tapos may linya, dahil nilagay natin dito yung peak of point, no? Lalagay tayo ng reciprocal. So ano dito ang lalagay natin? 1 over ano? G 4. 4, di ba? 1 over G4. Kasi ito yun eh. So kailangan yung reciprocal nitong pinaglipatan mo, no? Kasi nilipat mo to dito eh, no? Para malipat mo yan dyan, kailangan magdagdag ka dito ng reciprocal niya. Yun ang sabi sa rule, di ba? So tingnan natin, no? Ayun. So eto, nung nilipat, di ba? Para mapunta dito sa unahan, no? Sa unahan, para eto, 1 over G4. Kasi ito yung concern natin eh. Before, it is behind the block, right? So, the behind the block, ginawa nating nasa unahan, no? Nasa unahan. So, eto yun. Nung nilipat natin dito, yung pick off point, kailangan natin maglagay dito ng parallel, di ba? Ibig sabihin, parallel to this, di ba? Parallel and but reciprocal. Okay, so nasolve na natin. Ngayon, can we multiply G3 and G4? Pwede natin? Pwede na, di ba? So, G3 and G4 can be multiplied and then ang feedback ay eto, no? So, kung plus siya, minus. So, 1 minus yung feed forward ay G3, G4. Tapos, multiplied by feedback, H1. Okay? So, eto na ngayon yung simplified nito. Okay? Pero wala ba? Tanggal na yan, no? Matatanggal na to. So, tapos eto, tsaka eto, naka-series na. Pero, dito, may problema pa tayo. To. How do we, ano dito? How do we manipulate this? Kailangan muna nating masolve to, di ba? So, G3, G4, tapos i-multiply natin ng G2. Right? Mumultiply natin ng G2. So, magiging ito yan. G2, G3, G4. No, pag multiply natin to, G2, tapos yung G3, G4 over 1 minus G3, G4, H1. No, kasi pareho silang series na eh, no? So, let me get another. Ito. So, mamaya, ito, naging series na, tsaka itong buong to. So, dalawa na lang, no? Tingnan natin yung solution. Okay? So, ito yun. Diba? Yung ginawa ko kanina, what I did is G3, G4, ito yung forward loop. Tapos, 1 minus, kasi plus to, kaya minus yun. Okay? So, yan ang ating ginawa. So, ngayon, ito, tsaka to ay, arrange in what? They are in, ano to? Series. Series. Pag series, anong gagawin natin? Ang kapartner ng series ay just multiply. So, pag minultiply mo to, ito lang. G2, G3, G4, tapos 1 minus, no? Kasi plus doon kanina eh. No? So, kaya minus siya dito. Okay? So, isa na lang ngayon to, di ba? Magiging isa na lang ngayon. Pero ang susunod natin, we want to eliminate this. No? Kasi meron siyang, eto, H2G4. Galing naman yan dito, no? H2 times 1 over G4. No? So, pag minultiply mo to, H2 over G4. Okay? So, yan. H2 over G4. Yan. So, nung in-eliminate natin to, isang bloke na lang. Tapos, ito ay series. No? Mumultiply lang natin. Multiply natin. Tapos, ito yung feedback loop niya. No? Yan ang tingnan natin. Okay? So, when we multiply this, no? Ito na yun. Di ba? G2, G3, G4. Tapos, 1 minus G3, G4, H1. Ito yung ginawa ko kanina, di ba? G2, ito. G2, G3, G4, tsaka
1 minus G3, G4, H1. Isa na lang, no? Tapos, nung okay na yan, meron siyang feedback. Ito, di ba? So, ngayon, itong feedback nito ay negative, negative. So, dapat positive. Magiging 1 plus. No? So, tingnan natin. Okay, tingnan natin, no? So, ito, these things, no? These are two blocks in series. We have to multiply. And this is the feedback loop. Okay? So, nung multiply na yan, G2, G3, G4, ayun. G2, G3, G4. So, isang bloke na lang yan. And then, ito, nandito yun, no? H2, G4. Ang feedback loop niya, pero negative. That's why we have to make it positive, no? So, ito na yun. Mamaya, no? Kailangan natin gawing positive. So, ito yun. So, paano yan? Ito, no? Eliminating the feedback loop, no? Ito lang naman, feed forward, tsaka feedback. So, G, ito yung G, no? Ito yung buong G. Tapos, ito yung H. Di ba? Yung feedback loop, no? 1 plus GH kasi minus siya, no? 1 plus GH. Okay? So, ito yun, no? Ito yung feedback H. Right? Ito yung forward loop. Di ba? Ito yun. Then, ito yung 1 minus, no? So, dapat plus yan, no? Dapat plus na to pala. Right? Tapos, G2, G4, H2 over G4 kasi ito H, no? So, ito dapat plus na to ngayon. Okay? So, ito naman ay G2, G3, G4, H1 minus G4, G3, G4, H1. Ito yun, no? So, pwede nating ma-eliminate ito, di ba? 1 minus G3, G4, H1, 1 minus G3, G4, H1. Ito, no? Pwede nating matanggal yan. Pwede nating matanggal to. Ano pa? Mapapansin nyo rito, no? Kasi ito yung multiply. Ano pang pwedeng matanggal? Yung G4, no? Kasi may G4 dito. So, ang matitira na lang should be, G2, G3, G4 over 1, G2, G3, H2. No? Natanggal na yung G4. Denominator, no? Tsaka dapat ito ay, plus kasi negative, no? Papuntang H3, no? G2, G3, G4, G2, G3, H2. No? Ito yun. No? So, nung minultiply natin, G2, G3, G4, tapos, eto, no? 1 minus G3, G4, H1, yan. So, ito na matitira, no? So, ito pala, H2, G4, H2, minultiply pa natin ng H2, G4. So, eto, no? G4, tanggal yung G4, no? Wala nang G4 dyan, tanggal na. Okay? So, H2 na lang dito. No? So, G2, G3, G4, 1 minus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2. No? Ito yun. G3, G4, H1 plus G2, G3, H2. No? So, ito na yung naging natin. No? So, continue. Meron pa tayong feedback na H3. No? So, ito yung G. Right? Ito yung buong G. Ito yung H. Okay. So, ikakopy lang natin to. Diba? So, G1, G2, G3, G4. 1 minus 3G, G4, H1 plus G2, G3, H2. Ito yun, no? So, this whole thing is the G. Right? G. Yan. Yung H ay ito. H3. No? Yung H3. So, ang formula natin is G over 1. Diba? Kung plus yan, minus, no? Dapat siguro ito ay plus, no? Kasi, ay sorry. Saan na tayo? Ito, di ba? So, negative dapat plus to, di ba? So, dito, tuloy lang muna natin. Sa baba, 1, dapat plus. Tapos, ito, no? Yung G1, G2, G3, G4. Tapos, ito.
1 minus, ito yung lahat, no? Ito, GH. Yan. So, makikita nyo, dito, pwede natin i-cancel to, di ba? Yan. Tsaka yun, no? Pero ito, i-multiply lang natin. Ito mawawala. Yan. Tapos, H3 ang matitira. Okay? So, ito yun, no? G1, G2, G3, G4. Tapos, ito, no? 1, G2, G3, G4, H1. Tapos, G2, G3, H2. Then, G1, G2, G3, G4, H3. Okay. So, ito ngayon yung overall transfer function. Okay? So, yun lang, no? All you have to do is to review yung mga canonical form, no? Yung block diagram, algebra, and transfer function, no? So, hindi ka makakapag-reduce ng mabuti kung wala kang basihan. And you have to study or memorize this. No? Halimbawa, eto, no? Kung ililipat mo to doon, no? Sa unahan, dapat eto yun, no? O eto, ililipat mo sa likuran, dapat maglalagay ka ng ganito. Katulad ng ginawa natin, kanina. Okay? So, yun yung kabuuan ng block diagram. Summary lang, no? So, block diagram is used in representation of transfer function. Transfer function is G. Ang standard sa input ay R. Standard sa output ay C, no? Controlled output, reference input, transfer function. So, transfer function is C over R. So, yung mga pagre-reduce, nandito naman, no? Sa ating mga slides. I'm gonna forward this to you. Tapos, sagutan na lang yung yung problem dito sa ating slides, di ba? So, ito yung slides natin. Meron tayong, aralin yung 10 example na para maintindihan yung mabuti. Tapos, ito yung assignment natin, no? 1 to 5. So, next week ang, So, araling mabuti and sagutan, no? Based on the answer. Okay? So, JB, pakikuhanan mo nga yung attendance natin. Sige po, sir. Yung, ano ko muna to, ialis ko muna yung presentation. For those who can open their camera, you may do so, no? Yung hindi naman kaya yung camera, okay lang. So, layout natin is tiled. Tapos, sige, pwede mag-open ng camera, yung gustong makita. Nandito ako sa office kasi ni Sir Corpus. Kasi may, dito, may internet. Sa labas kasi ang mahal, 60 pesos per hour. Hindi, sayang, di ba, malaking pera na. So, smile muna. 1, 2, 3. Napinit mo na ba? J-Boy? Ayun po, sir. Okay. Okay lang kahit hindi masama lahat kasi hindi naman kasya sa frame yata yung 50 plus ba tayo? O 40 plus? 41 po, sir. O 41. Sige, pakilagay na lang dyan. No? So, thank you very much. At see you, no? Hopefully, next meeting is face to face na para maipasa nyo yung sa yellow pad ang standard natin, yellow pad class. Yellow Yes pad po, yung sir. Yes po, sir. ilalagay sa yellow pad, may pangalan, tapos yung teacher, yung student number, tapos yung date. Okay? So, yun lang muna. Maraming salamat at magandang tanghali. Have a good lunch. Thank you very much. Ingat kayo. Salamat. Thank you po. Thank you. Mag-leave na ako. Mag-leave na. Thank you.